kabibig, nako po, Karen Davila, strike na naman. Kinall out si Karen Davila ng Office of the Vice President dahil sa pagpapakalat ng fake news. Ano naman to, Karen Davila? Supalpal ka naman kay VP Sara? Paano yan? Paano mo i-correct yung mga sinasabi mo? Marami nang nakapanood. Ito kabibig ha, naglabas ng statement ang Office of the Vice President tungkol sa fabricated lies. Statement on the fabricated lies being spread by the TV news reader Karen Davila. Nako, yung fabricated lies, sobrang bigat yan ha. So, kinall out ng Office of the Vice President. At least kinall out, hindi kinasuhan. Diba? So ito kabibig, basahin natin ha. The Office of the Vice President, share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa kong issue na ito. So ito yung pag-call out ng Office of the Vice President kay Karen Davila dahil sa kanyang maling ito yan kabibig yan ang pag-ano ni Karen pag-ano ng Office of the Vice President. Kita nyo naman, di ba? False, mali. Diba? Fabricated lies ang sabi ng Office of the Vice President. So ano kaya ang maging reaksyon ni Karen Davila nito? Diba? So babasahin natin kabibig ha kung ano ang statement ng Office of the Vice President hinggil sa fabricated lies ni Karen Davila. So ito kabibig, basahin natin ha. Statement on the lakihan natin para klarong-klaro natin. Ayan So kita na no? Basahin natin. Statement on the fabricated lies being spread by the TV news reader Karen Davila. The Office of the Vice President strongly takes exemption to the false and irresponsible. Grabe yung irresponsible. Diba? O dapat sana, sabi ng ibang netizen, dapat sana nag-research si Karen Davila. Dapat sana careful si Karen Davila sa mga sasabihin niya kasi newscaster siya newsreader siya So hindi yung parang daldal ng daldal para lang makakuha na scoop. Irresponsible claims made by the TV newsreader Karen Davila during the 30 June 2025 episode of Head Start aired on the ABS-CBN News Channel. In her interview with former Presidential Commission on Good Government PCGG Commissioner Attorney Ruben Carranza, ito na ang rason kung saan parang nag-fake news si Karen Davila. Ms. Davila falsely stated that should Vice President Sara Duterte decide to run for president in 2028 elections and win, ito ang sinabi ni Karen, one thing sources say, it means may source siya. If she wins, she will bring back the PCGG and once again, diba, prosecute the Marcoses and get back the ill-gotten wealth. Grabe no? Prosecute the Marcoses and get back the ill-gotten wealth. This statement is a blatant falsehood and an absolute lie. Diba? The claim made by Ms. Davila is entirely fabricated and has no basis in fact. Diba? So talagang gusto ni Karen Davila na magkagulo or makakuha ng impormasyon galing kay Presidential Commissioner on Good Governance PCGG Commissioner Attorney Ruben Carranza, 'di ba? Tungkol sa pagbalik di umano ng PCGG kung si VP Sara ang manalo, tapos i-prosecute ni VP Sara ang mga Marcoses para makuha ang ill-gotten wealth. Vice President Duterte has never made such statement, nor has she expressed any intent or issued any policy direction remotely similar to what Ms. Davila irresponsibly and recklessly attributed to unnamed sources. Kasi sabi ni Karen, sabi kasi ni Karen, one thing sources say. So it means meron siyang source. Diba? Meron siyang katibayan na posible na totoo. Diba? So yun mga kabibig.
By citing anonymous sources to spread basement claims, Ms. Davila is engaging in reckless misinformation under the guise of journalist privilege. Citing anonymous individuals without any verifiable basis is not journalism, but a gossip masquerading as news. Chismosa, gossipera, marites. Diba? But a gossip masquerading as news. So yung chismis, ginawa niyang balita. Yon. The Code of Ethics of the Philippine Press Institute, PPI, remains journalists that the paramount responsibility of the press is to serve the truth, and that rumors and unverified reports should not be published or broadcast. Pero sabi ni Karen Davila, one thing sources say, so may source siya. So sana, she mentioned the name of the source. Diba? Para ma-verify. Pero sabi ni VP Sara, hindi siya nagbigay ng statement ng ganyan. We call on Ms. Davila and her network to exercise greater journalistic responsibility and refrain from airing unverified claims that miss the public and tarnish reputation. The OVP reserves all rights to pursue appropriate remedies to protect the integrity and credibility of the Vice President. Tama lang din ang ginawa ng Office of the Vice President na i-call out si Karen Davila. We don't know kung ano ang magiging na to ni Karen Davila, kung ano ang kanyang response sa pag-call out ng Office of the Vice President tungkol sa sinasabi niya during sa isang interview, mga kabibig. Sana, we are not expecting that Karen Davila will produce an official statement or to correct her statement, or baka sabihin niya kung sino ang source niya para magkaalaman, di ba? Doon parang na-shoot sa banga si Karen Davila, yung one thing sources say. Sabi naman ng OVP, hindi naman nagbigay ng statement si VP Sara tungkol dyan. At sino ba ang source mo, di ba? So, kung unverified yung mga information mo, dapat sana hindi mo binodcast. Kasi parang kumukuha ka ng sagot galing kay Attorney Ruben Carranza. Parang you wanted Attorney Ruben Carranza to justify yung nakuha mong impormasyon, di ba? Pero I don't know kung ano ang sagot ni Attorney Carranza. Parang ang sinagot Attorney Carranza, why not go after Carranza to VP Sara. So, yun mga kabibig, yun ang pinag-uusapan ngayon tungkol kay Karen Davila na sinulpak talaga. Di ba mga kabibig? So, ano ang iyong komento hinggil dito? Di ba? So, for me naman, ito ang mga reaction ng ating mga netizen, di ba? Ito, what else is new with MSM? News reader, wag tigbasar jud kang news Davila, hindi ka news reporter. O iba din ang OVP ba? News reader talaga ang ginamit. Nako, paano yan? Parang nasulpak. Sinuplak na naman si Karen Davila. Bakit di yan i-investigate si Karen para makorek naman kapag silang gumawa ng fake news? Okay lang, ganun ba yun? Ito. Tapos pag sa normal vloggers, ang bilis nilang magpakaso about fake news, wala namang basihan. Why Karen Davila, umayos kayo. Taong bayan talaga makakalaban ninyo. Ito pa. Basta Duterte, fake news is the key para durugin, burahin sa masa. Malas nyo lang Karen Davila, di kayo mapagkatiwala ang DDS vloggers lang kami maniwala sa SNI and the best, sabi ni Relda Martin. Sabi ni Tisha Jimenez, kasama yan silang tumitira kay VP. Talaga? Wala man akong nabasa na galit si Karen Davila sa ating Vice President. Karen Davila is just doing her job. Maybe this time parang unverified, kasi sabi ng OVP stated na parang unverified yung yung kanyang claims. So, kung pwede si Karen Davila, i-correct niya, pwede naman, di ba? Ito pa, may bago pa ba sila sa kanila? News reader. Well, sana maglabas ng statement si Karen Davila hinggil dito para i-correct ang kanyang statement, or baka meron talaga siyang sources. Kasi sinabi niya sources. So, posibleng may reliable sources ba ito? Kasi ang sinabi ng OVP, hindi nagbigay ng any statement.
This statement is blatant falsehood, sabi ng OVP ha, and an absolute lie. The claim made by Ms. Davila is entirely fabricated and has no basis in fact. Vice President Duterte has never made such a statement, nor has she expressed any intent or issued any policy direction remotely similar to what Ms. Davila irresponsibly and recklessly attributed to unnamed sources. So ano ang inyong reaction dito mga kabibig? Comment down below. Well, the OVP ngayon, no, parang ang OVP ngayon parang nagmamasid na sa posibleng ibabato kay VP Sara. Kinokorek na ng OVP ang mga maling impormasyon. Kinokorek na ng OVP ang posibleng maging negative impact kay VP Sara. Nakita nyo, every now and then, ang OVP is very, nakamasid sila. Pag merong hindi totoong news, talagang tinatag nila yung specific na mainstream media, tapos kinokorek nila or kinocall out nila. At I think may isang periodiko yata na kinall out din ng OVP na mali ang kanilang news tungkol kay VP Sara. I think yung tungkol sa bahay ni Pangulong Duterte na call out nila ang isang periodiko. Ngayon, si Karen Davila hinggil sa issue about sa PCGG. So, napaka-observant na ngayon ng OVP. Parang meron silang gustong iparating. I think, of course naman, kung fake news, dapat i-correct talaga. Para hindi ito spreading like wildfire na mali naman ang issue. Yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you